Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Okay, last two questions, Ma'am Grace Saron. VP, today we celebrate the Independence Day. Given the political climate and alleged stabilization class, what is your message to the AFP, PNP, and Philippine people? Ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan, yung mensahe ko kanina, sinabi ko sa aking speech, no? Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan.